mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is August 19, 2026 at tayo ngayon magpapunta dyan sa may Hilltop Street, sa may Horseshoe, New Manila, Quezon City, at dadalhin po natin yan sa may Amido Townhomes sa may Rosemary Lane, Kapitolyo, Pasig. Kapitolyo, Pasig na naman. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger, kaya naman sakali man po na may marinig kayong mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Where we left off, considering na isang linggo halos yung tinatagal nung last nating naging impeachment trial. I mean, not just for the, of course, madali yan for the prosecution and the defense, but for the other judges and also sa mga nakikinig mong tao kaya. Well, kaya importante no, na we conduct this itong mga meetings para ma-remind ko yung mga tao ano yung mga testimonya na na-overlap so far ni Gina Acosta, no, na siya po yung testigong nakasalang no, nung natapos ho tayo nung Lunes. So, naging clear naman kung saan natapos yung testimonya niya, no, nandun pa lang tayo dun sa usapin ng confidential funds sa Office of the Vice President nung last quarter of 2022. So, susunod naman ho dyan, pagtatalakayin natin yung 3 quarters na 2023. But that's a very good point, no? Kaya talagang hindi mo natin maiwasan, no? Isang linggo nakalipas, baka makalimutan na, no? Nasabi, no? Kaya, at mas higit na importante dyan, baka malito yung mga kababayan natin dahil ang daming mga fake news na lumalabas tungkol dito. So, importante ho talaga, no? We continue to communicate with the public, no? Para ma-remind ko sila, no? Ano na ba yung mga nabanggit na mga importanteng bagay na Gina-Acosta sa kanyang nagdaan na testimonya. Sa pakiwari niyo po ba, attorney, no? May mataas na rin po bang pag-unawa ang publiko sa mga nangyari na, sa mga nakalipas na trial hearing sa Article 4 at ngayon ay sa Article 1? Yes, we would hope so, no? Also, yung ano, we can't say matatagin na nalaganap pa rin, no? Lalo na sa social media. Yung mga misinformation, disinformation campaigns na nakikita natin, unfortunately, the realidad talaga dyan, madaming mga kababayan tayong nililigaw, no? Dahil sa mga ganito, ng mga spliced videos, no? Minsan, no? Or actually, hindi minsan, madalas, no? Iba yung mga pinapakita sa mga videos na
natin yung oras sa hapon, mas madami tayong kababayan na makakapanood nito. So, nakita din naman, based dun sa mga surveys, nung ginawang umaga, medyo nabawasan yung viewership. And understandably so, no, dahil kung alas 10, siyempre nasa trabaho pa, kung karamihan ng mga kababayan natin. Pero kung gagawin natin hapon yan, lalo na pwede magtuloy-tuloy yan, mas makakasabay pa yung mga kababayan natin. Now, if I could also mention, no, with respect to what you've stated, no, I think you've alluded to the statement of the Vice President, no, she's saying that gusto niyang mapabisito yung proseso, the execution proceedings sa sunod na dun sa nakapadala niya current speedy trial under the Constitution. Kami wala akong kaming problema dyan, hindi sa amin, no, sa kagustuhan ng mga pamilyas nito, no, itong proseso. Na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po.